isa ni Senator Risa Hontiveros, eto pong si Sara Diskaya. Patungkol po dun sa 9 company or 9 construction firm na pagmamay-ari po nila. Ito po yung ibinulgar ni Mayor Vico Sotto kung matatandaan nyo noong mga nakaraang linggo na kung saan isiniwalat ni Mayor Vico Sotto yung maraming kumpanya na pagmamay-ari nito pong mga Diskaya. So ito, i-play po natin. Ni Mr. Curly. Huwa komisyon. Hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang Ano ang purpose na napakaraming kumpanya? Ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Vested. interjection, Mr. Chair, with the Kasi parang pinapalabas dito ni Sara Diskaya yung iba mga company, nag-divest na po sila doon. Ibig sabihin, wala na silang control doon mga kababayan kasi nga nag-divest na sila eh. Ngayon, hindi kasi maniniwala dyan ng taong bayan. Lalo na't biglaan yung pagyaman ninyo ng sobrang yaman. Tapos ang pinakamasakla pa dito, hindi nyo ba napapansin kanina? Di ba ang kwento ng mga Diskaya nung ini-interview po sila, ang sasakyan daw po nila ay nasa 40. And then, actually, nasa 100 mahigit pa nga eh. Pero nang tinatanong na kanina, 28 na lang daw yung sasakyan po nila. Yan nga po yung nagagawa mga kababayan pagka sobra-sobra yung pagpiflex at sobra-sobra yung pagyayabang ng ari-arian na hindi na naman pala totoo yung iba. Pero ako naniniwala ako dito dun sa sinabi ni Sara Diskaya nung mag-asawa na nasa 100 mahigit yung sasakyan nila at yan po yung dapat imbestigahan ng ating gobyerno kung gaano nga ba katotoo yan. Huwag natin basta paniwalaan yung sinasabi na nasa 28 lang yung mga luxury car ng mga Diskaya kasi unang-una nabitawan na nila yung mga salita nila na nasa 40 mahigit, may 100 pa nga yung kanilang sasakyan na pagmamay-ari. So dapat maimbestigahan po yan ng ating gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. permission of Senator Erwin. Go ahead. Hindi lang po isa, Yan. hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually kayo pa rin po ang may-ari. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy, si Maria Roma Angeline Diskaya. Eto mga kababayan yung kaninang kung matatandaan nyo, ang sahaw daw niya 30,000 to 40,000. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit meron siyang 800 million? Something mga kababayan. 'Di ba? Yan po yung nakakapagtaka kasi. So ngayon, kung titingnan nyo, sila lang pala din yung may-ari ng 9 company na may kaugnayan dito po sa mga Diskaya. At ngayon, pinapalabas ng mga Diskaya na nag-diverse na po sila. Divest na po sila kaya wala na silang control dun sa mga company pero mahirap po paniwalaan yan. Ituloy pa natin. Buti na nga lang na andi dito si Senator Risa Hontiveros at kinakalkal yung 9 companies na yan na may ugnayan dito po sa mga Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. Rimando. So, they are still connected to those companies. Hindi totoong nag-divest at kung nag-divest man, allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. I joined the bidding. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na Ayan Hindi kasi nila mga kababayan basta mauuto si Senator Risa Hontiveros dito eh. Kaya nga, di ba, lagi naman natin to sinasabi noon, kung darating man yung 2028 mga kababayan, tapos si Sara lang at si Senator Risa Hontiveros yung maglalaban, kung ayaw nila yung tumakbo, o kung sino man, putik magsi-Senator Risa Hontiveros na lamang po ko kaysa iboto ko si Sara Duterte. Kasi may napatunayan na naman, etong si Senator Risa Hontiveros compare po dito kay Sara Duterte. Biruin nyo, tingnan nyo sinusubukan kasing iligaw kanina ng mga Diskaya etong investigasyong ginagawa ng Senado mga kababayan. Pinapalabas kasi nila na wala na nga naman silang control dyan po sa mga company na yan. Kumbaga walang katotohanan yung 9 company na may ugnayan po dito sa mga Diskaya. Kaso nga lang ang problema, hindi po talaga tinantana ni Senator Risa Hontiveros eto pong mga Diskaya hanggang sa madikdik sila sa issue po na ito. Kasi hindi nga pwedeng sasabihin ngayon na nagkakahulihan na nag-dive sila kaya wala na silang control dyan. Panyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. Mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Hindi lang po isa, hindi lang... Diba? Totoo yung sinasabi dito.
ni Senator Risa Hontiveros, hindi pwede na ikaw lang yung nakakaalam. Dapat kung ano yung ginagawa ng asawa mo, alam mo din. Eh ngayon, ang problema mga kababayan, ang dami-dami nilang company, tapos ngayong nagkakahulihan na, papalabasin nila na nag-divest na po sila. Diba na nag-divest na po sila kaya wala na silang control doon sa ibang mga company. Eh maliwanag nga na ang company nila nasa Siam. Eh kung hindi pa ibubulgar ni Mayor Vico Soto yan, hindi malalaman ng taong bayan yan. Kaya nga buti na lang sa totoo lang mga kababayan, na andi dito sina Mayor Vico Soto, yung mga katulad ni Mayor Vico Soto, na andyan dyan yung mga matituno nating senador, katulad din ng Senator Ping, Senator Tito Soto, Senator Risa Hontiveros. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kawawa ang sambayan ng Pilipino kung wala yung mga matituno nating senator. Biruin nyo ngayon, nalalaman ng taong bayan kung gaano kakurap di umano etong mga diskaya. Diba? So ngayon maliwanag naman na talagang dirikdik dito ang mga diskaya patungkol po doon sa 9 company nila na ngayon ay itinatanggi na dahil nga nag-divest na daw po sila doon sa iba po nilang kumpanya. So ituloy pa natin yung usapin na yan mga kababayan dahil nga ito pong yaman ng mga diskaya o sinasabing yaman ng pamilyang diskaya ay inuusisa na daw po ng Senado. So ito i-play po natin. Balikan po natin ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon kung saan inuungkat ng mga senador ang mga kontrata ng ilang kontratista. Kasama na nga po itong negosyanteng si Sara Diskaya. Nasa linya po ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano nang nangyayari dyan sa hearing? Ay Ruth, naku, naungkat nga ng mga senador ang yaman ng isa sa mga matunog na kontratistang si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Si Senator Jinggoy Estrada, pinaisa-isa kay Diskaya ang mga pag-aaring luxury cars na aabot sa 28. At kung totoong nakuha nila ito matapos makakuha ng limpak-limpak na salati bilang kita sa mga kontrata nila sa Department of Public Works and Highways. Paliwanag ni Diskaya, Ay, Inday Rema, may galab shoutout po 23 years na sila sa construction business. Bago pa man daw ang mga kontrata sa DPWH, may ilang proyekto na rin silang natatanggap mula sa ibang LGU. 2016 pa raw sila nagsimulang makakuha ng kontrata sa DPWH. Pag-amin pa ni Diskaya, part owner siya ng aabot sa 9 na construction companies. Aabot din daw sa 400 kontrata ang nakuha nila sa DPWH mula 2022 hanggang 2025. Mula raw yan route sa mga iba't ibang lugar gaya ng Metro Manila, Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Pero dito Diskaya, wala silang those projects. Halimbawa sa taong 2022, sa 491 projects na pinabid ng DPWH, 71 ang napanalunan nila Diskaya. Ruth, piniga naman sa Diskaya kung sino ang koneksyon nila sa DPWH dahil tila sila raw ang nauunang makakuha ng listahan ng mga proyekto. Narito ang bahagi ng pag-question ni Senator Jinggoy Estrada kay Diskaya. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? We have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Kasi sa totoo lang, kahit itanggi ng mga diskaya yan, hindi ka panipaniwalang wala silang contact sa DPWH. Sobrang lakas naman nila mga kababayan na makakuha ng ganyang karaming proyekto, makuha agad ng maaga yung impormasyon sa DPWH, yung mga mangyayaring biddings mga kababayan, kung wala silang contact dyan. Diba? Kasi sa totoo lang, kahit hindi magsalita si Sara Diskaya, malalaman din naman ng taong bayan kung sino yung nakikipagsabuatan sa kanya para makakuha siya ng napakaraming proyekto dyan sa mga diskaya. Kasi biruin nyo kung titingnan ninyo siguro, ang tingin ko, in my personal opinion, yung mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya mga kababayan, tingin ko, ipinangreregalo yan, di umano, doon sa mga nagbibigay sa kanila ng malalaking proyekto para makuha nila yung mga proyekto na yon. Bilang pasasalamat kapalit, mamahaling sasakyan. Or di kaya naman, malaking amount ng pera. Kaya nga dapat talaga matukoy kung sino yung contact ng mga diskaya sa DPWH at dapat sibakin na yung mga yan. Kasi kung tutusin, dapat itong mga ito sinisibak talaga sa pwesto.
yung mga nakikipagsabuatan na yan sa mga kontratista, dapat sinisibak po talaga yan sa pwesto. Kasi kawawa naman yung mga matitinong kontratista, mga kababayan, na ang hangarin lang ay matulungan yung ating gobyerno, na kung sino pa yung may mga malilinis na hangarin, hindi pa sila napapagbigyan na makakuha ng proyekto sa gobyerno. Samantala, na yung mga gahama na yan, na walang ibang inisip kung hindi magpasarap ng kanilang buhay at dayain yung mga proyekto na nakukuha nila sa gobyerno, minsan hindi pa ginagawa, yan at yan lagi yung nakakakuha at nakakasambot na mga proyekto ng gobyerno. Kaya dapat po talaga sa totoo lang, maimbestigahan kung sino yung nasa likod ng mga diskayang ito, kung paano sila nakakakuha ng mga proyektong yan. Anyway, tuloy pa natin. Sino? Wala po akong nakakausap po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers Oh, siya. yun mga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala? Pangalala eh. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. Ruth, katatapos-tapos lamang ng hearing at sinabi ni Blue Ribbon Chairman Senator Dante Marcoleta na itutuloy ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay pa rin sa mga sinasabing maanumalyang flood control project sa susunod na Lunes, September 8. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Ayan, mga kababayan na kung titingnan nyo, kayo ba? Eto, tanong lang naman, naniniwala ba kayo na walang contact sa DPWH, eto mga diskaya? Eto, press 1 doon sa mga naniniwala, press 2 doon sa mga hindi. Diba? Naniniwala ba kayo wala silang contact sa mga DPWH? Wala silang kasabwat dyan? Ako, sa totoo lang, mga kababayan, hindi sila makakakuha ng proyekto ng ganon-ganon kadali kung wala silang kasabwat dyan po sa DPWH. Ibig sabihin, meron silang kasabwat dyan, kaya nakakakuha sila ng napakaraming proyekto. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, mga kababayan. Hingil po dyan sa topic na yan.